Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kaisong. Taong 1966. Walang eksaktong lugar. Ipagpapauna ko ng humingi ng paumanhin sa inyo, pinuno, at sa mga tagapakinig mo. Ang pagtutol kong ibahagi ang lugar na kinamulatan ni Kaisong. Marami kasi ang maapektuhan, kagaya ng mga tao at barangay na namamahala sa nasabing lugar. Pwedeng sabihin ng iba na paninira ito sa lugar nila. Pero base sa kwento ni Kaisong, nagsasabi lang naman siya ng totoo. Isang liblib na lugar ang kinamulatan ni Kaisong. Bata pa lamang siya, mulat na siya sa karahasan ng kanyang ama. Dating sundalo ang tatay niya, kaya silang lahat lumaking disiplinado at may matinding takot dito. Wala naman silang maipagmamalaki sa buhay, kagaya ng mga pangkaraniwang tao, naghihirap din ang kanilang pamilya. Wala rin silang maayos na tirahan, kaya kapag umuulan, halos lumikas na sila sa kanilang kapitbahay para makisilong. Tuwing tag-ulan nila ito ginagawa dahil yung bubong ng bahay nila lumang-luma na at hindi pa napapalitan. Gustuhin man yung palitan ng tatay niya, hindi yun maaari dahil yung perang kinikita nila tama lang pangkain ng buong pamilya. Ang dating pinagkukuhanan kasi nila noon ng anahaw, pinagbawalan na sila ng may-ari na kumuha. Nakaalambre na rin ang kabuuan ng lugar, kaya hindi talaga sila roon makakapasok nang hindi pagnanakaw ang magiging dahilan nila. Sa payo na rin ng ina ni Kaisong, hindi na naglakas ng loob ang tatay niya na kumuha ng anahaw sa lugar na yon. Nauunawaan naman kasi nilang ibinibenta ito ng may-ari, kaso lang hindi ito pumapayag ng hulugan. Dahil sa ganoong sitwasyon, ano man ang gawin nila, wala talaga silang magagawa. Laking pasasalamat na lamang nila Kaisong noon na pagbibigyan pa sila ng kapitbahay nila na isa naman sa matalik na kaibigan ng tatay niya. Upang makabawi naman sa mga ito, may mga pagkakataong nagboboluntaryo sila roong tumulong sa mga gawaing bahay at iba pa. Minsan, nagbibigay din sila doon ng bigas kapag nakakabili sila ng isang sako. Ni minsan, hindi nila pinagdamutan ang kanilang kapitbahay dahil alam nilang sa panahon ng tag-ulan, yon ang kanilang malalapitan. Sa totoo lang, pinuno, lumaking pangkaraniwang tao itong si Kaisong at nabago lang ang lahat ng yon nung dinala siya ng tatay niya sa isang tagong baryo ng mga taong dilim sa gubat. Ilang linggo na kasi nitong napapaginipan ang mga nilalang na yan at halos araw-araw itong ibinabahagi sa kanila tuwing nagsasama sila sa hapagkainan para mag-almusal. Noong una, inakala ng tatay niya na nasisiraan na ng bait ang kanilang ama, kaya ang ginawa nito, ipinakausap yon sa mga taong malalapit dito. Sa takot din nilang mapagkamala ng kung ano ang ama ni Kaisong, hindi sila lumapit sa kahit na sinong manggagamot. Sinarili lang nila ang bagay na yan sa paniniwalang lilipas din ito. Kaso lang, lingid sa kaalaman ng kanyang ina at mga kaibigan ng tatay niya, may binabalak na pala itong plano. Isang hapon, pag-uwi ni Kaisong galing bukid, nadatnan niya ang kanyang ama na naglalakad papalabas ng bahay nila. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong sinuotan ng salakot, sabay wika ng, "Isong, ibaba mo na yan sa daan. Sumunod ka sa akin." Nang marinig naman niya ang utos nito, ora mismo sumunod siya sa kanyang ama. Alam niya kasing kapag gano'n ang utos nito, hindi na niya ito kailangan pang tanungin.
Habang binabagtas naman nila ang daan, napansin naman niyang patungong gubat ang direksyong nilalakad ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang nagtanong kung ano ang kanilang gagawin sa lugar. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa baryong kanilang pupuntahan. Gulat na gulat noon si Kaisong, gawa ng sa edad niyang 20 anyos, wala pa siyang naririnig na baryong nanggagaling sa gubat na yon. Sa dinami-rami na rin ang nakausap niyang matanda ukol sa lugar na pupuntahan nila, paulit-ulit niyang naririnig na isang malawak na ilang panilahan ang matatagpuan doon. Siyempre, dahil sa mga ganoong usapin, hindi niya talaga maiwasang magduda ukol sa mga bagay na inilahad ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkabahagi naman niya ng mga bagay na yon, bigla naman itong tumigil sa paglalakad, dahan-dahang sumilay sa kanya, at nung magkatitigan na sila, seryoso naman yung sumagot ng, Pupuntahan natin yung baryong tinutukoy ko sa inyo. Kaya kita isinama dahil gusto kong may ibang saksi maliban sa akin. Nandirito lang sila, Isong. Tinatawag nila ako para gantimpalaan ang kayamanan. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya maunawaan ang ibig sabihin ng tatay niya. Sa isip-isip niya, nasisiraan na yun ng bait, subalit hindi naman niya ito maaaring iwan ng basta-basta. Magiging kargo de konsensya niya pa kasi sa oras na iniwan niya ito at hindi na yun makauwi. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, napansin naman niya ang mabilis na paglubog ng araw. Milya-milya na rin ang layo nila sa baryo, kaya hindi na sila basta-bastang makakauwi doon ng mismong gabing yon. Bukod kasi sa mapanganib ang daan, marami rin siyang naririnig noon na usap-usapan ukol sa mga aswang na gumagala doon tuwing gabi. Alam niyo kasi, kaya ako itinago ang lugar nila, Kaisong, dahil yung baryo nila noon, mas higit na mas marami ang porsyento ng mga aswang kumpara sa mga ordinaryong tao. Dadalawa lang din doon ang albularyo, kung saan napapansin nilang parang nagiging tau-tauhan na yon ng mga gabunan na naghahari sa lugar. Yun din ang dahilan ng tatay niya kung bakit hindi nito basta-bastang mapasok ang lupaing pagkukuhanan sana nila ng dahon ng anahaw. Gabunan din ang nakatira rito, kaya iniiwasan nilang magalit yun sa kanila. Sa katunayan, ilang beses na yung nagbanta sa kanilang pamilya, mabuti na lang napapakiusapan pa yon ng mga kaibigan nila. Ilang oras pa ang lumipas, masyado nang madilim ang buong paligid. Napakasukal na rin ang gubat na dinaraanan nila, kung saan ang nagsisilbi lamang nila doong liwanag ay yung sulong kawayan na daladala ng tatay niya. Hindi naglaon. Pagdating naman nila noon sa isang patag na lugar na may mga punong nakatayo, agad namang itinarak ng kanyang ama ang sulong kawayan nito sa lupa. Pagkagawa niya ng bagay na yon, bigla namang umihip ang malakas na simoy ng hangin, dahilan para mamatay ang siga ng sulo. Matapos ang pangyayari, agad naman silang binalot ng kadiliman, kalakip ng dahan-dahang pagbabago ng buong paligid. Walang kaide-ideya si Kaisong sa kanyang mga nakikita noon, pero base sa kanyang mga naalala, marami siyang nakitang lumitaw na bahay na parang uling ang kulay. Malalaki ang mga ito at halos lahat yun sementado. May mga daan din siyang nasipat na animoy matagal na panahon nang inabandona. Ayon pa sa kanya, na sa loob ng ilang minuto niya roong pagmamasid, siya na mismo ang nagpatunay na isang malaking baryo nga ang napuntahan nila. Yun nga lang, naniniwala siyang lahat ng nakatira rito, hindi mga ordinaryong tao. Dagdag pa niya na, kaya niya nasabi ang bagay na yon ay dahil sa tinatangang kakaibang hiwaga ng lugar.
Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng yon, gulat naman siya nang marinig niyang nagsisisigaw na ang tatay niya. Lumuhod na rin yun sa kanyang tabi habang dahan-dahan itong kumukuha ng punyal sa kanyang bewang. Walang sabi-sabi, agad naman itong hiniwa ang kanyang braso, sabay sambit ng mga katagang hindi naman niya maintindihan. Pagtulo naman ng napakaraming dugo nito, dahan-dahan na yung lumagpak sa lupa at kalaunay na sipat niyang nagdedeliryo na, indikasyon na malapit na itong bawian ng buhay. Pagsilay naman ni Kaisong sa pangyayaring yon, agad naman niyang tinulungang makaupo ang tatay niya, pero dahil sa sobrang bigat ng katawan nito, hindi niya yun nagawa. Halos pinaghalong takot at pagkabahala ang kanyang naramdaman, gawa ng hindi niya maisip kung ano ang idadahilan niya sa kanyang ina sa oras na umuwi siya na hindi kasama ang tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, habang tinatakpan niya ng damit ang braso ng kanyang ama, may nasipat siyang isang madungis na paa na bigla na lamang lumitaw sa harapan niya. Dahan-dahan niya yung tiningnan at pagtingala niya sa nilalang, bumungad sa kanya ang animoy isang anghel ng kamatayan. Paglalarawan ni Kaisong sa nilalang na yon, binabalot ng makapal na telang itim ang buong katawan nito, tapos meron itong malasauwak na pakpak. May mga mata rin ng mga pakpak na yon, at pagsilay niya sa mukha ng nilalang, napansin niyang parang nanlalabo ang kanyang paningin. Kahit anong gawin niyang pagtitig dito, burado ang mukha nito. Dagdag pa niya na, may mga kandila din yung may sinde sa magkabilang balikat na may mga dilaw na liwanag na animoy bumubulong sa kanyang tenga. May nakalutan din yung santelmo sa ulo, tapos yung nagsisilbing sinturon ng kasuotan nito, purong bakal na nababalot ng mga tinik. Matapos niyang masilayan ang nilalang na yon, lahat ng takot at pag-aalala niya para sa kanyang ama biglang nawala. Ang tanging naisip na lamang niya, papaano niya yun matatakasan, at kung hindi naman niya ito magawa, ano ang mangyayari sa kanya bago siya bawian ng buhay. Sa loob ng ilang minutong pagmamasid dito ni Kaisong, naranasan niya ang pinakamahabang minuto ng buhay niya. Hindi naglaon, pagsilay naman niyang dahan-dahan ang lumalapit ang nilalang sa kanyang ama. Agad naman siyang nagpatira pa sa lupa, habang buong takot na nagmamakaawa rito na wag kunin ang buhay niya. Maya-maya pa, sa hindi malamang pagkakataon, bumulong sa kanya ang nilalang na yon na nagsasabi ng, "Ikaw ang sasakatuparan sa alay ng iyong ama. Mula sa gabing ito, magtatangan ka ng isang dakilang kapangyarihan. Umuwi ka sa inyo at dalhin mo ang ngalan ng paghihiganti sa lahat ng nakagawa sa inyo ng mali. Huwag kang mag-alala. Buburahin ko sa isipan ng iyong mga mahal sa buhay ang pag-iral ng iyong ama. Tanging ikaw na lang ang magdadala ng bigat na dulot ng pagkawala niya." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang umihip ang isang malakas na hangin at kasabay nito ang pagbalik ng sigla ng sulo na itinarak nito sa lupa. Nang maramdaman naman ni Kaisong na wala na ang nilalang na yon, dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata, dahilan para tumambad sa tabi niya ang walang buhay na katawan ng tatay niya. Dilat na dilat ang mga mata nito, tapos nakanganga pa. Halos tuyo na rin ang kabuuan ng kanyang katawan. Naanimoy lahat ng likido nito sa sistema ay bigla na lamang sinipsip ng kung anong nilalang. Alinsunod sa nais mangyari nung nilalang na kanyang nasilayan, inilibing niya ang tatay niyang yan sa lugar kung saan ito namatay. Bago rin niya nilisan ang puntod nito, itinarak niya sa may bandang ulo nito ang sulo na huli nitong hinawakan bago yun bawian ng buhay. Yon ang nagsilbi niyang palatandaan upang sa muli niyang pagbalik sa lugar, madali niya itong matandaan.
Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nanghihinang naglakad papauwi itong si Kaisong. Habang binabagtas niya noon ang daan, napansin naman niyang parang kakaiba talaga yung nararamdaman niya noon. Yung pintig ng kanyang puso naririnig niya, tapos maraming tinig pa siyang naririnig. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito, pero paghiling niya na sana mawala ang lahat ng yan. Lahat nga ng inisip niya nawala. Ang mas ikinagulat pa noon ni Kaisong, lahat ng kanyang nahahawakan natutuyo at namamatay. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, iniiwasan niya na noong humawak kung saan-saan. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang makauwi na siya, napansin niya ang nanay niya na masayang tumatambay kasama ng mga kapatid niya. Nagkakasiyahan ng mga ito na para bang wala itong kaide-ideya na may nawawala na pala sa kanilang pamilya. Ang mas ikinagulat pa noon ni Kaisong ay nung paglapit niya narinig niya ang kwento ng kanyang ina kung papaano ito iniwan ng tatay nila. Halos mangiyak-ngiyak na siya noong mga oras na yon pero hindi niya ito ipinakita. Kinagabihan, tulalang pinagmasdan ni Kaisong ang katahimikan sa lugar. 9:00 pa lamang noon ng gabi, halos wala na siyang nasipat na taong tumatambay sa labas dahil sa peligrong nangingibabaw sa lugar nila. Akala niya wala siyang makikita noong mga oras na yon pero nang akmang pabalik na siya sa loob ng bahay nila, bigla na lamang siyang nakasilay ng 2 baboy na tumigil sa harapan ng kanilang tahanan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, kasabay ng pag-ungol nito ng malalim. Hindi mawari ni Kaisong kung ano ang nais ipalabas ng mga nilalang na yon pero base sa kanyang napansin, sinisindak siya ng mga ito. Pero sa kasamaang palad, kahit katiting natakot, wala siyang naramdaman. Sa halip di na tumakbo papasok, mas pinili niyang manatili roon para hintayin ang mga itong pumasok. Sa puntong yon, galit sa kanyang puso ang nangingibabaw, gawa ng isa ito sa mga dahilan kung bakit matinding pagtitiis ang naranasan ng kanyang pamilya. Walang sabi-sabi, matapang naman siyang lumapit sa mga ito habang humihiling na magkaroon siya ng lakas na 100 beses na mas malakas kumpara sa mga nilalang na yon. Nang magawa na yon ni Kaisong, agad naman niyang napansin ang pagsunggab sa kanya ng 2 baboy. Pagsilay niyang malapit na yon sa kanya, buong lakas naman niyang sinapak ang isa na siyang naging sanhi upang tumilapon yun sa bakuran ng bahay niya. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok, hindi na nakatayo ang nilalang. Ang bungo kasi nito, nawasak ng sobra sa puntong lumapat pa lamang ang kamao niya sa mukha nito. Dahil sa pangyayaring yan, mabilis naman itong ikinasindak ng natirang nilalang, kaya sa halip na maglakas loob pa yung sumugod, lumihis na yon ng daan, papalayo sa kanilang tahanan. Sa isang iglap, nawala yun sa lugar na yon, na siya namang hinayaan lang ni Kaisong. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagimbalang mga kapitbahay nila nang tumambad ang isang lalaking wala ng buhay sa bakod ng tahanan nila. Madali nilang nakilala kung sino ito at ayon sa mga saksi, walang dudang isa yon sa mga aswang sa kanilang lugar. Ang hindi lang nila noon mawari, ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na rin ang mga kamag-anak nito para kunin ang bangkay ng kanilang kadugo. Nang mapansin naman niyo ni Kaisong, walang takot naman niyang hinarap ang mga ito, dahilan para titigan siya nito ng masama. Sa pagsapit naman ng gabi ng sumunod na araw, muling binalot ng takot ang kanyang pamilya dahil sa dami ng mga aswang na umaaligid sa bahay nila. Akala nga ng mga ito katapusan na nila, pero pag-ihip ni Kaisong ng lason sa hangin, bigla namang nagsilayuan ang mga nilalang na yon.
Mabilis na tumahimik ang buong paligid at nung maramdaman niyang wala na nga ang mga ito, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ina na tutungo sa bahay ng gabunan malapit sa lugar kung saan sila noon kumukuha ng dahon ng anahaw. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, humiling siyang mauunawaan siya nito, dahilan para sumang-ayon na lamang ito sa kanyang nais. Sa pagbagtas naman niya ng daan, maraming aswang ang nagmamasid sa kanya sa mga bahay. Di naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng wala naman itong ginagawang masama. Iisang bagay lang kasi noon ang gustong mangyari ni Kaisong at yon ay walang iba kundi mapabagsak yung mga gabunan sa lugar nila. Wala naman siyang balak na lipulin ang lahat ng aswang dahil ang nais niya, pagharian ang mga ito. Gusto niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam nung mga nilalang na may kapangyarihang mamuno. Maya-maya pa, nang marating naman niya ang bahay ng gabunan, siya na mismo ang kumatok sa bahay nito. Mahinahon na may paninindak ang naging akto niya sa tahanan ng nilalang na siyang naging sanhi upang mapilitan itong lumabas ng pugad nang may matinding galit na nararamdaman. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung nag-angil habang dahan-dahang namumula ang mga mata. Nagkulay itim na rin ang balat nito, kasabay ng dahan-dahan itong pagpapalit anyo. Matapos naman yung masilaya ng kaharap ni Kaisong, hindi naman niya maiwasang mapangiti nang marinig niyang magwika ang nilalang na yon sa kanya ng, "Diba ikaw ang anak ni Manoy Bon? Anong ginagawa mo rito, iho, ng oras? Kung may kailangan ka, dapat ipagpabukas mo na. Wala pa naman kaming kain ngayong gabing ito. Mahirap na." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kampante naman siyang sumagot sa gabunan ng, "Kung kaya mo akong kainin, gawin mo. Huwag ka sanang magkamali sa pakay ko. Naparito ako ngayon dahil kukunin ko ang buhay mo." Matapos naman niyang mailahad ang kanyang mga kataga, mabilis naman siyang sinugod ng gabunan sa paniniwalang madali siya nitong madadarag sa lupa at mapapaslang. Paglundag naman ito sa ere, agad naman yung nagpalit anyo. Subalit, nang akmang papabulusok na yon sa kanyang kinaroroonan, nasipat nito ang paglitaw ng isang nakakapangilabot na nilalang sa likod ni Kaisong. Ang nakita ng gabunan noong mga oras na yon, walang iba kundi ang diwata ng kamatayan na kumuha sa buhay ng tatay niya. Dahil sa pangyayari, agad naman itong lumihis ng landas habang sumisigaw ng tungkol sa nilalang na yon. Ayon sa gabunan, matagal nang wala sa mundo ang nilalang, kaya hindi niya mawari kung papaano ito nagamit ni Kaisong at kung ano ang mga naging ritual para manumbalik ang kapangyarihan nito sa mundo ng mga buhay. Nang marinig naman ni Kaisong ang sinabi nito, agad naman itong ibinigay ang kapamahalaan sa nilalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa isang iglap, bigla naman itong sinunggaba ng gabunan, tapos harap-harapan itong kinain ang bawat laman nito, sagad hanggang buto. Pagkaubos naman ng nilalang sa gabunan, agad naman yung naglaho sa kanyang harapan, kasabay ng pagbitaw nito ng mga katagang, "Maraming salamat. Napunan mo ang ilang siglo kong pagkauhaw sa laman. Magpatuloy ka lang. Ako ang bahala sa lahat." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Nalipulin ang lahat ng nilalang na gumagambala at nanggigipit sa kanila. Sa loob ng isang buwang paggala ni Kaisong sa kanilang lugar, maraming gabunan na ang nag-alay ng buhay sa kanya.
Lahat ng ito naging pagkain ng nilalang na gumagabay sa kanya. Nang masaksihan naman yon ng mga pangkaraniwang nilalang, nagkusa na yung sumuko sa kanyang kapangyarihan. Kahit hindi pa noon nagtatagumpay si Kaisong na malipol ang kanyang mga kalaban, marami na siyang naging tagasunod na mga aswang. Nang mabalitaan naman yon ng mga natitirang gabunan sa kanilang lugar, nagpumilit na yung lumayas, pero mismong ang mga kapwa nito ang pumigil sa kanilang tumakas. Ang utos kasi noon ni Kaisong, isuko nila ang lahat ng gabunan sa baryo nang sa gayoy makapamuhay sila rito ng mapayapa. Siyempre, dahil sa ayaw namang magkaroon ng dagdag pang-alay yung mga aswang, ginawa nila ang utos ni Kaisong. Sa loob lamang ng napakaikling panahon, ito na ang kinikilala nilang bagong pinuno. Ang dami ng gabunang namatay sa kanyang kamay, umabot lamang sa humigit 30. Nang malaman naman yon ng mga kasamang gabunan mula sa mga karatig lugar, marami ang naglakas loob na mag-aklas sa kanyang pamamahala. Ngunit, dahil sa lakas ng nilalang na gumagabay sa kanya, hindi ito nanalo. Sa halip nag-alay lamang sila ng buhay sa mga kamay nito. Mag-iisang taon ding lumaganap ang labanan sa kanilang lugar, hanggang sa kalaunay nalipol na ang mga pangkat na walang ibang hangad, kundi ang pabagsakin siya. Ito rin ang nagsilbing hudyat kay Kaisong ukol sa kanyang pamamahala sa baryo. Upang maipakita naman ang kanyang pamamahala sa mga nilalang, umaraw man o gumabi, nanatili ito sa kanilang pamamahay para gampanan ang mga simpleng tungkulin. Sa umaga, pinagtatrabaho niya ang mga aswang nang sa gayoy hindi magpagal pa ang kanyang ina't mga kapatid. Damay din dito ang malalapit sa kanila, lalo na yung kapitbahay nilang ilang taon na nilang nalalapitan sa tuwing bumubuhos ang malakas na patak ng ulan. Ang mga anahaw namang dating ipinagkakait sa kanila, siya na ang bagong nagmamay-ari. Hindi niya ito ipinagdadamot sa kanyang mga kakilala dahil sa ayaw niyang maranasan ng mga ito ang panggigipit na naranasan nila noong mga panahong wala pa siyang kapangyarihan. Alam niyo, pinuno, sa loob ng mahabang panahong paghahari ni Kaisong, nalaman niya ang tungkol sa hangarin ng nilalang na naghahari sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, kalakip ng kapangyarihang ipinapahiram nito ay ang pagtupad naman niya sa mga kasunduan at hangarin nitong nais makamit. Ang nilalang na nasa kaloob-looban niya, walang ibang hangad kundi kumain ng mga gabunan. Nalaman din niyang isa pala itong mataas na uri ng demonyo na minsang naghari sa mga kalupaan at imperyo ng sinaunang tao. Wala man siyang kaide-ideya sa pinakahangarin nito. Nasisiguro niyang isa lang siya sa ginagamit ng nilalang upang makuha nito ang matagal na nitong pinakainaasam. Nararamdaman niya kasi ang kabiguan ng demonyo kasama ng matindi nitong pagmamalabis na makabalik sa kapangyarihan. Alam niyo, pinuno, na magpahanggang sa ngayon, pagala-gala pa rin at patuloy na namumuhay itong si Kaisong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang kakaiba yung nangyari sa pagkatao ni Kaisong, no? Pero pansinin nyo, lahat-lahat ng nangyari sa buhay nila dahil lang sa pag-aalay ng ama niya ng buhay nito. Kasi mula nung namatay yung tatay niya, yung nilalang na palaging sumasama sa kanya o yung naging gabay niya, talagang kadikit na ng katawan niya. Diba? So walang sino man na nasa panig ng kaliwa ang pwedeng kumalaban kay Kaisong. Pero syempre, di rin naman tayo sigurado dyan. Kasi baka yung nakakaharap nilang mga gabunan, pwedeng bagong gabunan o mahina lang . Diba? Kasi kung talagang mga totoong gabunan to, tulad dun sa iba nating kwento,
malamang sasaglitin lang tong si Kaisong tsaka yung gabay niya. 'Di ba? Di rin natin masasabi 'yon kasi pwedeng yung gabay niya isa sa matataas na demonyo na nasa ilalim ng lupa, tas hindi na lang binigyan ng pangalan. Bakit? Kasi nga hanggang ngayon, buhay pa rin si Kaisong. Kaisong, kung sakaling nakikinig ka o yung nagpadala ng kwento na to, tas may kwento sa'yo, lahat ng sinasabi ko, opinion lang ha. Tsaka syempre, yung mga listeners natin, tatanungin din natin yan. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.